Magbabalik pa din kaya ang dati nitong laro o magiging mala Derrick Rose na lamang ito at hindi na muling masilayan pa ang dating sigla sa entablado ng basketball? Ating balikan ang mga tagpo ng kanyang pagka-injury. 어떤 선수든 부상이 나와서는 안 됩니다. 오른쪽으로 건네주고 정효근 백샷 들어가지 않습니다. 리바운드! 저 아마 괜찮나요? 지금 착지가 상당히 불안정했는데요. 예. Sa mga nagdaang buwan, ang mundo ng basketball ay nabalot ng tensyon at pangamba sa balitang pagkakadapa ni Renza Bando dahil sa isang hindi inaasahang pagsubok. Isang pagsubok na hindi lamang pisikal kundi isang hamon sa kanyang diwa at determinasyon. Dahil sa natamong injury, maraming may agam-agam kung makakapagpatuloy pa ba ito sa karerang kanyang piniling tahakin, ang paglalaro ng professional basketball. Sa kabila ng mga pagsubok na dala ng isang kakilakilabot na injury, hindi nagpadaig si Renza Bando. Sa bawat patak na luha at butil ng pawis, ang kanyang pagbabalik ay saksi sa walang kaparis na katatagan ng loob. Isang spinal fracture ang tinangka niyang lampasan. Ngunit sa halip na magpatangay sa agos ng kawalan ng pag-asa, pinili niyang muling mag-alab at ayon sa kanyang mga panayam, kahit sa gitna ng sakit at paghihirap, ang kanyang diwa'y nananatiling matatag at handang harapin ang hamon ng pagbabalik. Sa landas ng paggaling, si Renza Bando ay masinop sa bawat hakbang. Inuuna ang mabuting kalagayan kaysa madali ang pagbabalik. Ang kanyang paglalakbay patungo sa kumpletong paghilom ay puno ng pag-asa at determinasyon, ngunit sinasamahan ng pag-iingat upang ang bawat galaw ay hindi magdulot ng panibagong hirap. Ang plano sa kanyang karera ay nakatimo sa pag-asang muli siyang maglalaro ng may buong lakas, subalit kinikilala rin ang kahalagahan ng pagtahak sa prosesong ito ng may pag-iingat. At heto na nga, dumating na ang araw ng muling pagtapak sa entablado ng bola at ring. Bit-bit nito ang pag-asang muling maibalik ang dating laro at pagtitiwala ng mga kasamahan at pati na ang mga tagahanga. Hindi maikakaila na mayroon pa itong kabas dibdib dahil sa pangyayaring halos mabura na ito sa listahan ng mga magagaling naman na larong Pinoy abroad. Subalit, sa bawat hampas ng bola sa sahig, sa bawat pagtalon at pagtakbo, kasabay nito ang kaba ng bawat isa, ngunit sa puso ng ating bayani, ang kaba ay nagiging lakas. Hindi naging hadlang ang natamong pinsala ni Bando sa kanyang karera. Sa kanyang pagbabalik, muli niyang pinatunayan na may ibubuga pa rin ito at halos walang ipinagbago sa kanyang husay at maladyamorant na paglipad. At sa kanyang muling pagtungtong sa loob ng hardcourt, hindi may kakaila ang init ng pagtanggap mula sa kanyang mga tagahanga. Isang patunay na sa mundo ng palakasan, hindi lang galing ang pinapahalagahan, kundi pati na rin ang tapang at puso ng isang manlalaro. Ang suportang ito ang nagsilbing tanglaw sa kanyang landas pagbalik sa rurok ng tagumpay. At dahil na rin sa pagiging profesional ni Abando, ay pinatawad na rin nito si Onowako, ang gumawa sa kanya ng karumal-dumal na pagtulak noon. Naging maganda na rin ang ipinakita ni Abando sa kanyang pagbabalik laro. Ngunit makikita, mas madalas na itong tumitira sa mga perimeter na hindi natin masyadong nasasaksihan noon. Tila medyo may pangamba pa sila Kay. At nangangapa pa dahil matagal-tagal din itong nagpahinga sa liga. At syempre, umiiwas na din sa muling pagka-injury. Mas mabuti na rin ito para sa kanya, para mas mahasa pa ang mga shooting sa outside. Inaasahan na din naman talaga ito ng mga tagahanga na may mga magiging pagbabago sa kanyang laro. Samantala ay nakapagtala pa rin sila Kay ng 13 points, 4 rebounds at 2 assists sa kanyang comeback.
So, welcome po sa ating komentary. Kamusta po ba kayo mga idol? Inaabangan nyo din po ba ang mga magiging galawan ng ating idol na si Renza Bando? Dito po ay pwede po nating pag-usapan kung ano ba sa tingin natin o kung ano nga ba ang mga mangyayari sa karir ni Renza Bando matapos itong ma-injury at nagpahinga ng matagal-tagal. Pwede po natin i-comment dito kung ano po ang mga opinion ninyo mga idol. Ito pong mga nakikita po ninyo ngayon ay yung mga laro niya noon po bago siya ma-injury ng malala. Para makumpara natin kung paano siya maglaro noon at sa kung paano ito maglaro ngayong nakabalik na siya. Talagang sariwang-sariwa pa rin sa akin kung paano talaga tinulak itong si Abando ni Unuwaku. Nakakainis lang po mga idol, hindi man lang naparusahan ng malala itong si Unuwaku sa ginawa niya sa ating kababayan. Puntikan pa talagang mawala kung matapos ang karir nito. Grabe talaga ang laruan nitong si Abando mga idol Talagang napaka-athletic at talagang napaka-high flyer. Kaya napakaraming bansag sa pambato natin ito. Merong Air Abando, Lakay, Jamorant ng Pilipinas at kung ano-ano pa. Sana nga lang po huwag itong matulad kay Derrick Rose na matapos ma-injury ay hindi na talagang naibalik ang dating pagiging athletic. Kung sa bagay, torn ACL ang dumali kay Derrick Rose noon. Pero parang mas malala naman ang kay Abando kasi nga tama sa spine naman ang kanya at pwedeng maging mas malala kapag nadali pa ulit ito. Yari si Abando sigurado. Kayo po mga idol, ano sa tingin ninyo? May pagbabago kaya sa pagiging athletic ng ating iniidolo? May magbabago nga kaya? Magiging ganito pa kaya siya? Matapos ang injury natamo nito sa kamay ni maduming player na si Unuwaku? Well, siguro ipagdasal na lang sana natin na kung hindi na maibalik ni Bando, wag na lang siyang ma-injury ulit nang sa ganun ay hindi matapos ang karir nito sa paglalaro ng basketball. Yan po mga idol yung protesta ng fans ni Abando nung na-injury siya. High-tech magprotesta sa kanila So, ito na po mga idol yung unang game o unang sabak ulit ni Lakay matapos ma-injury. Grabe din talaga mga idol ang pagmamahal at pagsuporta ng mga tagahanga ni Abando ng mga Koreano. Halos buong arena may mga ganyan na parang poster sa mga upuan. Grabe din talaga ang pagsuporta nila. Ano kaya ang feeling ng ating bida sa binibigay na pagmamahal sa kanya ng mga Koreano? Grabe ang mga sigawan nung ipinasok na si Lakay. Talagang sabik na mga idol ang mga fans ni Abando. Talagang inaabangan ang muli nitong pagsabak. At sakto pa, dito pa sa laban na ito, kalaban nila ang kupunan ng Goyang. Ang team na nakalaban nila noon nang ma-injury siya. Makakabakbaka na naman nila kay si Unuwaku. Mga idol, ito na ang pagkakataon ni Abando na makapagiganti. Pero pagiganti sa paraan na hindi siya mananakit. Yung tipong titirahan lang nila kay si Unuwaku ng harapan at tatalunin ang team na yan. Yan yung na-miss ng mga fans kay Lakay. Yung mga hustle play, gaya niyan. Halos wala talagang pinagbago.
Ano sa tingin nyo mga idol? Dinadaga kaya sa dibdib ang ating pambato? I-comment nyo lang po ha. Kapansin-pansin po na mas madalas na siya tumira sa labas o mga perimeter at mga beyond the arc kumpara noon na sagasa kung sagasa sa loob. Kung sa bagay, kung ikaw ba naman ang ma-injury ng ganun hindi ka pa madala. Pero para sa akin mga kashish, mas okay na ito kay Lakay nang mas lalong mag-improve ito sa mga jump shot. Sa kanyang shooting outside, at least puntos pa din naman. Hindi rin kasi masyadong mataas ang percentage nito sa shooting tsaka sa outside. Ayun ang hinihintay ko talaga mga idol, yung matirahan ng harapan nitong si Onuaku para mapahiyaman lang. May mga atake pa rin naman talaga sila kay sa ilalim pero halatang maingat na. Yan yung parang atake ni Luka Doncic na aatake sa ilalim ng medyo mabilis tapos biglang babagal kapag ititira na. Kaya naiiwan ng mga bantay. Ayun! Huli ka Balbon! Hindi pa rin talaga nawawala kay Abando ang espiritu ng pagiging athletic. Yan talaga nami-miss ng mga fans nila kay Diba mga idol? Kayo, na-miss nyo ba ang mga galawan ni Abando na ganyan? Ayan, isa pa yan. Yung mga mala Dennis Rodman na galawan sa pag-rebound. Mga kalawit, rebound. Naku po, yun lang. Munti ka na naman ma-injury si Idol. Hindi pa kasi ibinigay ng kalaban. Isasalpak na sana ni Abando Delikado na naman ang bagsak ni Abando. Buti matatag din ang binti nito. At hindi mali ang bagsak. Kung hindi, masusukluan pa ang paa. Ayun! Onuaku na naman! Sayang hindi pumasok. 4-point play sana kung pumasok yun. Sa wakas, nakamit na ni Abando ang matamis na hustisya. Panalo sina Idol.